I don't want to be conservative when it comes to dreaming because I dream high. Hi, I'm Ann Payawal. I'm 50 years old and I'm a businesswoman. Marami kasing struggle sa pag-start ng business. Number one is you have to believe in yourself. Because if you don't believe in yourself, nobody else will believe in you. Since we are a family of pet-loving people, na-realize namin there's a big need para magkaroon ng mga grooming services that can take care of the animals. And then the family, my siblings, decided to start the business together with our two friends. What we want to do is to be an advocate of animal care and love. We're planning to put this business in franchise. That's why when I dream high, I also take care of myself. So yun yung goal ko, to stay fit, to stay healthy by taking MX3, and to continue working with my siblings and make this company grow and mag-launch kami ng mga franchise in different cities. MX3 is like praying. We cannot live without prayers, right? Based on my experience, MX3 works for me. It works for my life. It's a miracle. And I couldn't find anything closer to that. Baklita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba. Magandang morning! Ako'y nagbabalik. Good morning, Metro and Mega Manila. Ay, Pangga, ano nang ginagawa mo? Ayan na, last part na ng ating chikahan, kaya dito ka na tumutok. Kagaya ng sinabi ko kanina, muli ako nagbabalik sa inyong mga talapihitan. Ang oras muna natin ay 11:40 ng umaga at kayo'y nakikinig sa number 106.7 Energy FM Panggawag mong sabihing radyo. Sabihin mo! At ito ang katangitanging programa dito sa Energy FM na tumatalakay sa mga chismisan, sa buhay ng mga paborito nyong artista, ang programang Baklitas! Woo, woo, woo! Diba? Parang wang-wang. Nakakaloka! Parang wang-wang ang wow-wow-wow ng Tita Cora nyo kapag mag-isa. Dahil ang ating Kapitana Sisa ay wala muna for today's video dahil sabi ng kanyang kasamahan sa kanyang departamento. Sa kanyang departamento. Siya daw ay kumuratsa ngayong umaga dahil nga siya ay may tinatrabaho para sa ikabubuti ng lahat. Yan ang chika. Hindi ko lang alam kung saan talaga yan si Kapitana Sisa. Pero ganun pa man, maaari mag-ingat ka kung nasaan ka ha. Diba? Good morning sa lahat ng mga papa driver natin na ngayon ay nasa loob ng Metro Manila. Ayan, mga nata-traffic. Alam mo, natatabing yung balikat ko kasi ginaganon ko yung mikropono. Bakit ka ba kasi ayaw tumindig? Tumindig! Ang lakas makatanda nung inuulit-ulit yung sinasabi ko. Nakakaloka. But anyway, hello ulit sa ating mga pangga, sa mga papa driver na nata-traffic ngayong oras na ito. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako, wag masyadong mainit ang ulo. Mainit na ngayong panahon, mainit pa yung ulo mo. Baka ma-heat stroke ka niyan. Wag ganon, di ba? Sa lahat ng mga pangga natin na ngayon ay pa-chill-chill lang sa kanilang mga trabaho. Ayan, ako mag-ingat. Baka makita kayo ng mga boss nyo, wala kayong ginagawa, di ba? Mabronggal pa kayo dyan sa work eating ninyo. Kasalanan ko pa.
Samahan niyo lang ako, makipagtsikahan kayo sa akin, yung tenga niyo sa akin, pero yung mata niyo at mga kamay ninyo sa trabaho. Kasi meron akong chika sa inyo. Ito medyo nakakasad kasi nga, 'di ba, pumanaw na nga at napabalita ngang pumanaw na at atin ding ibinalita kahapon na pumanaw na nga itong si Jacqueline Jose. Ang chika mga pangga, itong si Jacqueline Jose nga daw ay natagpuan na nga daw na walang buhay sa kanyang bahay dyan sa may Quezon City. Natangi ang kasama niya ay yung kasambahay. Yan ang chika at nakarating sa atin. Pero kasi hindi natin alam kung yun talaga yung katotohanan. Pero eto na nga mga pangga, no? Hindi naman natin pinagdududahan at wag nating pagdududahan kung ano talaga yung cause of death kasi hindi na para tayo ay mang-urirat pa ng mga bagay na hindi naman natin business. 'Di ba? Kahapon nga ay nagbigay na ng pahayag at binasag na nitong si Andy Eigenman yung kanyang pananahimik dun sa pagkawala or pagpanaw ng kanyang ina at kinumpirma nga niya na ang kanyang ina nga ay merong sakit sa puso at yun daw ang dahilan kung bakit ito pumanaw. Kabalinto na nito ng mga chismis na hindi ko na rin babanggitin kung ano yung mga chismis para hindi kayo ma-curious kung ano yung dahilan kung bakit pumanaw itong si Miss Jacqueline Jose. Kasi nga lumabas nga itong mga interviews niya ng bago siya 2 taon, I think 2 taon bago siya pumanaw na siya ay dumaranas nga ng depresyon. Kaya naman nagsipag-usbungan yung mga chismis na doon sa totoong dahilan daw di umano ng pagkawala nitong si Miss Jacqueline Jose. Actually mga pangga, ayoko nga sana itong pag-usapan ngayong umaga. Pero dahil ito ay programang pinag-uusapan natin yung mga buhay ng mga paborito nating artista, ito yung ginawa ko upang nang sa ganun ay maging informative din sa or maghatid ng impormasyon sa mga humahanga kay Miss Jacqueline Jose. Kasi nga ibinigay na ng kanyang anak yung impormasyon ng dahilan kung bakit siya nawala or bakit siya pumanaw. So sana makontento na tayo doon. Kagaya ng sinabi ko kahapon, siguro mas maganda kung i-celebrate natin kung ano man yung mga na-achieve ni Miss Jacqueline Jose na talagang 4 na dekada naman talagang namayagpag sa show business. Biruin mo panggaha, ito information na for sure yung mga bata-bata dyan na nakakakilala kay Miss Jacqueline Jose, hindi alam ito na 4 na dekada nga siya sa showbiz industry at siya ang katangi-tanging actress, panggaha, katangi-tanging actress sa Southeast Asian na nakatanggap ng Best Actress sa Cannes. Pag sinabi nating Cannes Film Festival ay napaka-prestigious naman talaga niyan. Pwede bang palakpakan natin si Miss Jacqueline Jose? Palakpakan naman natin siya. Palakpakan natin ang kanyang kontribusyon sa pinilakang tabing, sa lokal na aliwan at sa international film kasi napakahusay nitong si Miss Jacqueline Jose. Alam mo, sa totoo lang, parang hindi nga siya nabakante, no? Kahit saan tayong channel manood, merong palabas si Miss Jacqueline Jose. Medyo nagpahinga lang itong si Miss Jacqueline Jose nung ipinagbubuntis niya itong si Andy Eigenman, 'di ba? Sa kanyang dating partner na si Mark Hill, tama ba ako? Ayan, if I'm not mistaken. Ayan, 1984 pangga nung makilala itong si Miss Jacqueline Jose. Ayan, nung mag-start siya sa show business at naunan na nga niyang mga pelikula, yung mga private show, mga mapangahas na pagganap niya nung araw. Ayan, yung private show, yung White Slavery, ayan, Santa Juana, ayan, yung mga nauna niyang movie. At napaka-uncertain kasi ng mga pangyayari sa showbiz. May mga mawawalang veteranong artista. Alam mo itong pagkawala ni Miss Jacqueline Jose, nagmulat ito sa mga mata ng mga artista ngayon, mga nagsisimula, na any moment, maari kang mawala sa mundo. Kaya sabi ng ibang artistang kakilala ko na siguro magandang galingan mo kasi yung legacy mo maiiwan Mawala ka man sa mundo pero yung mga pelikula mo, kung ano man yung nagawa mo sa loob ng showbiz industry, mananatiling buhay at mamanahin pa ng mga bagong henerasyon, sa mga bagong sibol na artista. Kaya sana pamarisan natin ang nag-iisang Miss Jacqueline Jose. Tsaka alam mo, sa totoo lang, marami akong naririnig
na napaka-professional nitong si Miss Jacqueline Jose. Never natin naringgan na may mga issue ito ng ng pagmamaldita, mga ganon, yung ayaw magpa-makeup kasi nga maraming ginagawa pa bago yung taping, 'di ba? Wala siya mga ganon, wala siyang ka-ere-ere at walang maliit at malaking artista sa kanya. Kasi very professional itong si Miss Jacqueline Jose. Nakakalungkot man pero sana wag na nating dagdagan pa yung sakit na nararamdaman ng pamilya niya at wag nating isisi kung kani-kanino yung dahilan ng kanyang pagpanaw kasi sa pamilya niya mismo masakit na may pinagdadaanan sila. 'Di ba? Masakit nang nawalan sila ng ina, ng kapatid, 'di ba? Ng pinsan, ng kapamilya. Kahit sino nasaktan, lalo na yung mga malalapit sa kanya, tapos madadagdagan pa ng kontrobersiya yung pagkawala niya, 'di ba? Hindi na rin ito nalalayo dun sa nangyari kay Mr. Ronaldo Valdez, 'di ba? Na pumanaw na nga si Mr. Ronaldo Valdez nahaluan pa ng kung ano-anong kontrobersiya at pambababoy, 'di ba? Tinawag na pambababoy sa kanyang legasiya o sa kanyang pagkatao yung ginawa at pinakalat ng mga videos, which is very 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 wrong. Diba? To sa family ulit ni ni Miss Jacqueline Jose, ang 106.7 Energy FM Manila at ang pamunuan ng Energy FM ay taus-pusong nakikiramay po sa pagpanaw ni Miss Jacqueline Jose. Diba? Palakpakan ulit natin si Miss Jacqueline. May mga inilabas ng report ang PNP, ayan, tungkol sa pagpanaw ni Miss Jacqueline Jose, pero hindi na tayo para kalkalin pa yung mga bagay, yung mga impormasyon na yan. Hiningi na nga, 'di ba, ng pamilya ni Miss Jacqueline Jose, lalo na ng anak niyang si Andy, na igalang natin yung panahon ng kanilang pagluluksa. Huwag nating dagdagan yung kanilang pagluluksa o yung sakit na nararamdaman nila kasi masakit talaga mawalan ng isang ina, 'di ba? Though hindi ko naramdaman 'yan, pero alam ko marami akong kakilala na nasasaktan kapag napag-uusapan ang pagkawala ng kanilang ina. Fresh pa to, kakawala lang ng kanyang nanay, 'di ba? Kakapanaw lang ng kanyang nanay. So sana yung mga tanong na hindi niya ma-accommodate or hindi kayang ipaliwanag ng pamilya ni Miss Jacqueline Jose ay irespeto natin at wag na nating kalkalin. Kasi parang sugat yan. 'Di ba? Fresh pa yung sugat mo tapos kakalkalin ng ibang tao, 'di ba? Kawalan po ng respeto 'yon. Ayan, nakakalungkot man pero mga pangga, ganyan talaga ang buhay. Siyempre, may mga pagkakataon na doon tayo lahat papunta. Nagkataon lang na very very early, masasabi ko very early kasi 60 pa lang si Miss Jacqueline Jose, 'di ba? Magsi-60 pa lang or 60 na si Miss Jacqueline Jose at sa aking opinion ay marami pa siyang pwedeng gawin sa industriya, marami pa siyang ma-inspire na artista at mga viewers or mga moviegoers. Napakabata pa niya para mawala at marami pa siyang maiaambag sana sa pinilakang tabing, lalo na sa lokal na aliwan dito sa Pilipinas. Pero kagaya ng sinabi ko nga kanina, doon tayo lahat papunta, 'di ba? At ipagdasal natin syempre si Miss Jacqueline Jose pati na ang kanyang pamilya. Ayan na sa mga bagong artista. Pamarisa na nag-iisang Jacqueline Jose, profesional. Ayan, inialay ang kanyang buhay at dedikasyon sa pelikulang Pilipino. Maraming salamat Pangga sa iyong pagsama sa akin ngayong umaga. Ayan, batiin ko lang ang aking mahal na asawa. Yes! Na ngayon ay nandyan sa France, na nanonood siya ngayon. Sa ating team replay sa mga nasa Europa, Amerika, ayan, sa buong Asia. Yung mga nasa Japan dyan na nakikita natin sa Team Replay, Baguio City, dito sa Pilipinas, sa lahat ng mga nanonood sa atin, maraming salamat po sa inyong pag-antabay. Bukas magkakasama-sama ulit tayo ha. At bukas, ayan hindi lang chismis sa showbiz ang inyong aabangan dahil bukas ay makakasama nyo din kami sa chikahan tungkol sa sports dahil bukas meron tayong chika sa arena. Diba? Kaya abangan nyo yan bukas, makakasama na natin ang inyong Kapitana Sisa. Muli ako po ang inyong Tita Cora at sa ngalan ng aking partner na si Kapitana Sisa, ito po ang programang Baklitas. Woo! Woo! Woo!
Hi, Direk Daryl Yap. Hello po. At kayo'y nakikinig sa number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihing radyo, sabihin mo. Susunod na po ang Sincerely Kara ni Gandang Kara. Tutok lang!